Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 73 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos kunin ni Kim Dokja ang bandila mula kay Han So-young, nawalan ito ng malay dahil sa matinding pagkapagod at kakulangan sa mahika. Dahil dito, ikinulong siya ng mga wanderer sa loob ng isang hawla. Bilang isang manunulat, naisip ni Dokja na malamang ay dinala siya malapit sa isang publishing company o opisina. Habang walang kalaban-labang nakahandusay si Han So-young, pinagpipiestahan siya ng mga wanderer at naghahanda ang ilan na pagsamantalahan siya para lamang aliwin ang mga constellation. Maging ang mga mensahe ng constellation ay nagpapakita na marami sa kanila ang sabik na panoorin ang malupit na eksenang iyon. Napansin ni Dokja na bagamat punit ang pantalon ni Han So-young, wala pa namang mas masamang nangyari sa kanya. Habang nakatingin siya rito sa likod ng rehas, isang mapanganib na kaisipan ang sumagi sa kanyang isip dahil napakarami nitong alam tungkol sa mundong ito. Maaaring maging banta si Han So-young sa hinaharap kung pababayaan siyang mabuhay. Agad siyang nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili dahil sa pag-isip na yon. Napagtanto niyang nagsisimula na siyang mag-isip tulad ni Yoo Jong-hyuk, pinipili kung sino ang dapat mabuhay o mamatay batay sa magiging pakinabang sa hinaharap kaysa sa kanilang pagkatao. Napansin ni Deputy Yoon na nakatitig si Dokja kay Han So-young at inakala niyang gusto nitong mauna rito. Bilang kapalit ng pagpapakilala sa grupo ni Dokja, inalok niya itong hayaang siya ang mauna kay Han So-young. Ipinagmalaki pa niyang mabilis na lumalawak ang kanyang organisasyon. Sa halip na tanggapin ang alok, mahinahong hiniling ni Dokja na palayain si Han So-young. Tinawanan lamang siya ni Deputy Yoon at iginiit na nagbago na ang mundo at normal na lamang ang ganoong pagtrato sa kapwa. Inamin din niyang matagal na niyang inoobserbahan si Dokja noong pareho pa silang nagtatrabaho sa Minosoft. Inilarawan niya si Dokja bilang tahimik na empleyadong laging nagbabasa ng web novel at nagtitiis sa pamamaliit na dinaranas ng kanilang quality assurance team. Ayon kay Deputy Yoon, baligtad na ngayon ang mundo. Ang quality assurance team na dating minamaliit ay mas makapangyarihan na ngayon kaysa sa finance, planning, at iba pang departamento. Itinuro niya ang mga empleyadong nakakulong at ipinagmalaking sila ang mismong mga taong dati ay tumingin sa kanila ng mababa. Dahil sa matagal na niyang kinikimkim na galit at inggit, naging isang halimaw si Deputy Yoon. Ginawa niyang si-co-inform ang mga bihag. Sa halip na harapin ang mga senaryo, kumikita ang kanyang grupo ng humigit kumulang 5,000 coins bawat araw sa pamamagitan lamang ng pagpapalaban at pagpapahirap sa mga tao upang aliwin ang mga constellation. Para sa kanya, isa lamang larong puno ng puwang ang apokalipse na maaari niyang pagsamantalahan. Habang nakikinig si Dokja, napagtanto niyang ang matinding insecurity at hinanakit ni Deputy Yoon ang nagtulak dito upang mawala ang kanyang pagkatao. Kasabay nito, ang mga mensahe ng constellation na naghahangad ng mas marahas at mas malaswang palabas ay lalong nagpatunay na may mga nilalang na nasisiyahan sa pinakamasasamang bahagi ng sangkatauhan. Nagkunwari si Dokja na sumasang-ayon at sinabi niyang may mas mahusay pang paraan upang kumita ng coins. Dahil sa pananabik, agad na nagtanong si Deputy Yoon kung ano ito. Ipinaliwanag ni Dokja na ang sikreto ay aliwin pa rin ang mga constellation. Ngunit bago pa makapagsalita si Deputy Yoon, agad niyang inactivate ang Blade of Fate at hinati ang mga bakal na rehas ng hawla. Kaagad niyang inatake ang mga wanderer sa paligid, pinutol ang kanilang mga litid, kamay at braso, lalo na ang mga nagtangkang saktan si Han So-young. Habang nagkakagulo ang mga ito at nagtitilian sa sakit, mahinahon lamang na sinabi ni Dokja na ang ganitong uri ng makatarungang pagpaparusa ang tunay na kinagigiliwan ng maraming constellation. Hindi nagtagal ay nagsimulang bumuhos ang mga mensahe ng papuri mula sa mga constellation, lalo na sa mga tutol sa kalupitan, at nakatanggap siya ng mahigit 8,000 coins bilang gantimpala. Namutla si Deputy Yoon at bumagsak sa lupa habang tinutukso siya ni Dokja. Ayon kay Dokja, wala nang saysay ang paggawa ng coin farm dahil mas madaling kumita ng coins sa pamamagitan ng tunay na laban. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mahigit 20 wanderer,
ngunit nanatili siyang kalmado habang binubuhat si Han So-young. Bigla namang nagkamalay si Han So-young at nagtanong kung bakit siya iniligtas. Binalaan pa niya si Dokja na maraming constellation ang ayaw sa mga bayaning nagliligtas ng mga biktima. Sumagot lamang si Dokja na may ilan din constellation na gustong-gusto ang ganitong mga eksena, lalo na ang mga mahilig sa pagkakaibigang nabubuo sa pagitan ng dating magkaaway. Tinawag ni Han So-young na isang gasgas na clutch ang kanyang ginawa, ngunit agad siyang itinuwid ni Dokja. Una, hindi siya isang bayani. Ikalawa, hindi siya isang babaeng walang kakayahang lumaban. Kasabay nito ay nakatanggap si Dokja ng karma points mula sa sistema bilang patunay na tunay ngang nailigtas niya ang buhay ni Han So-young. Pagkatapos nito, walang pag-aalinlangang ibinaba niya ito sa lupa at inutusang lumaban kasama niya, bagamat nagreklamo si Han So-young na isa ring clutch ang pakikipaglaban kasama ang dating kaaway, agad siyang sumabak sa labanan. Pinipilayan ni Dokja ang mga papalapit na wanderer sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang mga binti, habang si Han So-young naman ang tumitiyak na tuluyan silang mamamatay. Maganda ang kanilang naging pagtutulungan at isa-isa nilang nalipol ang halos lahat ng wanderer hanggang sa ang mga natira ay tumakas sa takot. Pagkatapos ng labanan, nakakuha si Dokja ng mahigit 18,400 coins, habang nakatanggap din si Han So-young ng malaking gantimpala. Nang makita nilang nakaluhod pa rin sa lupa si Deputy Yon, walang pag-aatubiling sinaksak ni Han So-young ang leg nito, dahilan upang tuluyang mawalan ito ng buhay. Isa na namang taong nakakakilala kay Kim Dokja bago ang apocalypse ang tuluyang nawala. Nagtaka si Han So-young kung bakit pinakinggan pa ni Dokja ang mahabang paliwanag ni Deputy Yon bago ito talunin. Ngumiti lamang si Dokja at ipinaliwanag na mas nasisiyahan ang mga constellation kapag pinahihintulutang magsalita muna ang kontrabida bago siya parusahan, kaya mas marami rin ang coins na kanilang ibinibigay. Inamin ni Han So-young na kahit hindi siya ang mambabasa, naiintindihan niya kung paano pasayahin ang isang audience. Sumagot si Dokja na bagamat siya ang manunulat, siya naman ang tunay na mambabasa. Matapos ang labanan, hinalughog ni Dokja ang mga gamit na naiwan ng mga wanderer, at nakuha niya ang Old Gentleman's Close Combat Suit, isang B-grade na kagamitan na bahagyang nagpapataas ng depensa. Habang isinusuot ito, nagsimula siyang magplano ng susunod niyang mga hakbang, kabilang ang paghahanap ng mahahalagang meteorite stone na magiging mahalaga sa 5th senaryo. Maya-maya, lumapit sa kanya ang ilan sa mga nakaligtas na bihag at nakilala siya bilang dating empleyado ng Minosoft. Gayunpaman, pinigilan sila ni Dokja bago pa sila makahingi ng tulong. Sinabi niyang hindi niya sila kayang protektahan pa, at pinayuhan silang kumuha ng mga gamit at magtungo sa Chongmuro kung kaya nila, dahil maaaring may mga taong tutulong sa kanila roon. Ngunit halos kasabay lamang ng kanyang babala, ay nagsimula ng mag-agawan ang mga nakaligtas sa mga naiwanang kagamitan. Ang mga taong kanina lamang ay mga biktima ay agad na nagtutukan ng mga sandata dahil sa kasakiman at pagnanais na mabuhay. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Dokja kung bakit siya dinala ng Dokaibi sa lugar na iyon. Sa isang mundong walang hari o sinumang nagpapatupad ng batas, mabilis na naglaho ang moralidad, kaayusan, at tiwala ng tao sa kapwa. Ipinakita ng Apocalypse kung gaano kahina ang sibilisasyon kapag ang kaligtasan na lamang ang pinakamahalaga. Habang naghahanda ng magsakitan ang mga nakaligtas, isang hindi inaasahang tinig ang biglang sumingit at malamig na nagtanong, "Gusto ba ninyong mamatay kayong lahat?" At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.